Ulit ninyong alalahanin na ang dati nating Pangulo, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong, ay mag-isa doon sa dahig. Alam kong napanood ninyong lahat kung paano sinalaula ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang ating saligang batas. Hindi trabaho ng kahit na sinong gobyerno o kahit na sinong administrasyon na gawing mistulang handog ang kapwa natin Pilipino at ialay sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Hindi ganyan ang Pilipino, hindi ganyan ang Pilipinas, at hindi dapat ganyan ang gobyerno. Saan kayo nakakita sarili nating gobyerno inialay ang ating dating Pangulo sa ICC? Yan ay pagsuko ng ating soberanya. Bukas ho ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas. Kanina kausap ko ang ating butihing Mayor Jenny, at naikikwento ko, kahit po kayo, nalalaman ninyo na bago kayo magdemanda at bago tanggapin ng piskalya o ng kahit na anong korte ang inyong demandang nais ihain, hahanapan kayo ng certificate to file action. Ibig sabihin, mismong ating gobyerno ay kinikilala na buhay ang ating justice system. Buhay na buhay sapagkat hihingan ka ng certificate to file action. Ibig sabihin, kinakailangan sumailalim ka sa barangay justice system, yung conciliation and mediation. Pangalawa, pagka ikay hindi nagkasundo sa barangay level ng ating justice system, tsaka ka pa lamang maaaring magtungo sa piskalya o sa korte. Ibig sabihin, bukas ang lahat ng opisina ng ating mga piskal. Bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Ang MTC, ang RTC, ang Court of Appeals, ang Sandigan Bayan, ang Ombudsman, ang Court of Tax Appeals, at higit sa lahat, ang ating Korte Suprema. Magkaganoon pa man, ano ang ginawa ng Marcos administration kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Uulitin ko, paulit-ulit kong babanggitin sa inyo. Siya ay ginawang mistulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Yan ay pagtalikod sa kapwa natin Pilipino. Yan ay pagtraidor sa ating saligang batas. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol ng Marcos administration. Huwag sana ninyong pahintulutang magpatuloy. At ganoon din ang ginawa nila, hindi na kontento, patuloy ang pagtangkang pagnanakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam kong alam na alam ninyo na nakabinbin ngayon sa Senado itong huwad na impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino gamit ang AIX, gamit ang AKAP, gamit ang ayuda. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, ipananakaw pa natin sa mga elitistang mambabatas? Huwag kayong pumayag. At magagawa lamang natin yan ngayong nalalapit na halalan. Tandaan ninyo, lahat ng nagkanulo kay Tatay Digong, tandaan ninyo, lahat ng pumirma dyan sa invalid at unconstitutional impeachment complaint, sisantihin na natin sila sa kanilang mga trabaho.
uulitin ko, sisantehin na natin lahat ng pumirma sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag. Palitan na natin sila. At lahat ng sumusuporta sa baluktot at tiwaling pamumuno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Paano natin ito malalabanan? Paano natin ito may tutuwid? Ihatid natin bilang gobernadora, bilang ina ng ating probinsya, si Governor Juliet Oy. Importante na pag-uusapan natin yung AKAP, yung AIX. Mahigit din po, mahalagang mapag-usapan natin kung paano sinalaula ng Marcos administration ang ating 2025 national budget. Nagpasa po sila ng 6.326 trillion. 6.326 trillion pesos budget for 2025. At ang naging pundasyon, ang naging basihan ay ang puno ng blankong Bicameral Conference Committee report. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Atin silang singilin ngayong darating na May 12, 2025 election. At magagawa lang ho natin yan kung inyo pong tutulungan ang Duterte. Nakikiusap po ako sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte. Kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Kinakailangan po nating ipagtanggol at nanganganib ang ating demokrasya. Bawal na maging kritiko ng gobyerno. Pag ikay naging kritiko ng gobyerno, ikay ipatatawag sa Kongreso. At pag hindi nagustuhan ang iyong sagot, contempt ang katapat mo. Ito ay paglabag sa ating saligang batas. Meron tayong karapatang magpahayag, magbalita, at magsaad ng ating damdamin. Yan ay nakaukit, nakasulat, at may garansya sa ating saligang batas. Nalalaman ito ng ating kaibigan, ang sikat na vlogger, si Boss Dada, na ilang beses nang pinatatawag. Kinakailangan po namin ang tulong ninyo. Sana ho, pagdating sa May 12, tulungan po ninyo ang ating mga kasama sa Duterte. Andyan po si Senador Dante Marcoleta. Tulungan po natin. Huwag po nating pababayaan ang number 53 sa balota, si Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Malaki ho ang sinakripisyo ni Senador Quiboloy. Ultimo kanyang kalayaan sa ngayon ay nakapiit. Subalit huwag natin siyang kalilimutan pagdating ng May 12, 2025. Tulungan po ninyo. Nakikiusap po ako. Pakiusap po. Vote straight Duterte. 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 Huwag na po tayong lalagpas dyan sa 10. Tulungan po ninyo itong aking mga kasamahan sa Duterte. Nandyan din ho si Attorney J.B. Hinlo. Siyempre ang aking kasama, nandyan lamang ho sa backstage, si Senador Raul Lambino, nandyan din. Andyan din ang isa pang abogado, si Senador Attorney Jimmy Bondoc. Ibalik natin sa Senado, si Senador Bato de la Rosa. Tulungan din natin, ibalik sa Senado, si Senador Bongo, at siyempre ang aking kaibigan, si Senador Philip Salvador. Ito ho ang Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan.
At tayo naman ay number 56 sa balota. 56. Madali pong tandaan ang aking numero 56. Number 56. Hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. Tratuhin po natin itong 56 na ito, itong 56 na ito, bilang ating kolektibong puhunan patungo sa mabuting lipunan. Marami pa hong mga mahalagang isyong panlipunan na dapat nating tinatalakay at pinag-uusapan. Kaya ako po nababanggit sa inyo yung akap at ayuda. Kunin po ninyo, ulitin ko, kunin ninyo pag may magbibigay ng akap at ayuda. Pera nyo po yan eh. Pero hindi kapalit niyan. Huwag niyong ipagpapalit sa ayudang yan ang inyong self-respect, ang inyong dignity, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Kung gusto ho talaga nila ng ayuda o ayudahan ang mamamayang Pilipino, bakit hindi na lamang gawin ng gobyerno ang tunay na nararapat? Kagaya ng alam kong tayong lahat ay bigat na bigat sa presyo ng kuryente sa ating bansa. Imbis na ayuda na binibili ang boto ninyo, ang dignidad ninyo, bakit hindi maisip ng gobyerno at ng mga tiwaling politiko na lahat ng gumagamit ng kuryente na ang inyong monthly billing ay hindi lalagpas sa 2,000 piso, libre na?